Sinasabing noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Wenwu. Hindi sinasadya, natagpuan niya ang 10 maalamat na singsing. Ang mga singsing na ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng isang Diyos. Kasama ang immortalidad na nagdulot ng takot sa sinumang makakita sa kanya. Ngunit ang hinahangad ni Wenwu ay hindi lamang kapangyarihan o immortalidad, kundi ang ganap na kapangyarihan. Siya ay minsang sumugod sa gitna ng ulan ng mga pana at bala, ngunit hindi man lang kumurap ang kanyang mukha. Sa 2 suntok na parang kidlat, winasak niya ang porma sayon ng kaaway. Sa kanyang kapangyarihan, itinatag ni Wenwu ang organisasyong Ten Rings, at nilipol ang maraming hukbo na nagtatago sa dilim. Ibinagsak niya ang mga pamahalaan, minanipula ang kasaysayan, at tinakat ang buong mundo. Gayunpaman, para kay Wenwu, hindi pa ito sapat. Noong 1996, muling sumabak si Wenwu sa isang bagong paglalakbay ng pananakop. Sa pagkakataong ito, patungo sa isang maalamat na nayon na tinatawag na talo, na sinasabing nagtatago ng mga gawa-gawang nilalang at sinaunang mahika. Agad siyang pumasok sa kawayanan kasama ang kanyang hukbo. Biglang gumalaw ang mga puno, dahilan para tumaob ang mga sasakyan at halos lahat ng sundalo ay namatay. Si Wenwu lang ang nakaligtas dahil sa kapangyarihan ng 10 singsing. Sa sandaling iyon, mula sa kawayanan ay umalingaw-ngaw ang isang misteryosong boses, na naghatid sa kanya sa harap ng isang kakaibang babae na may maskara sa mukha. Binalaan ng babae si Wenwu na agad nang bumalik, kung ayaw niyang magdulot ng kapahamakan. Bilang isang taong sanay sa libo-libong labanan, paano naman makakatanggap ng kahihiyan si Wenwu? Agad siyang sumugod, at sabay na umatake. Gayunpaman, hindi rin basta-basta ang babae. Agad siyang pumasok sa posisyon ng pakikipaglaban at umiwas sa mga atake ni Wenwu. Pagkatapos, inihagis niya ang sombrero. Agad na pinayanig ng babae ang espasyo sa paligid nilang dalawa. Hindi pinansin ni Wenwu at buong tapang na sumugod upang umatake. Sunod-sunod ang kanyang mga atake, ngunit lahat ng kanyang galaw ay matalinong naiwasan. Bagamat wala siyang 10 singsing, hindi siya nagpahuli sa lakas kay Wenwu. Patuloy niyang ginamit ang kanyang husay upang punan ang pagkakaiba. Sa lakas ng dalawa, napansin niya ang kawalan ng kalamangan. Agad na ginamit ni Wenwu ang kanyang 10 singsing na kapangyarihan, upang tipunin ang lahat ng kanyang lakas at tapusin ang laban. Ngunit madali itong napigilan ng babae, na nag-iwan kay Wenwu na walang magawa pagkatapos ng laban. Uminibig si Wenwu sa babae, at pinakasalan niya ito. Hindi nagtagal, nagkaanak sila ng dalawa, ang anak na babae na si Xialing at ang anak na lalaki na si Shang-Chi. Dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, nagpa siya si Wenwu na talikuran ang kapangyarihan, at mamuhay ng simple kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit hindi kailanman naging madali ang buhay. Isang araw, habang wala si Wenwu, dumating ang mga lumang kaaway upang maghayganti. Ang kanyang asawa at mga anak lang ang nasa bahay. Matapang na hinarap ni Lee ang lahat, ngunit sa huli, hindi niya rin sila nakayanan. Nang bumalik si Wenwu at nalaman na pinatay ang kanyang asawa, labis siyang nagalit. Agad niyang isinuot muli ang 10 singsing at dinala si Shang, na bata pa, upang hanapin ang gang na pumatay sa kanyang asawa. Upang makaganti, kinaladkad pa ni Wenwu ang isang lalaki at inihagis sa kanyang anak. Sa kanyang matinding lakas, pinatay ni Wenwu ang lahat ng mga ito, at iniwan lamang ang isang malamig na payo sa kanyang anak, na ang utang sa dugo ay dapat bayaran ng dugo. Pagkatapos nito, opisyal na bumalik si Wenwu sa organisasyong Ten Rings at ipinagkatiwala si Shang-Chi sa kanyang namumunang mamamatay tao, si Death Dealer, upang sanayin. Mula noon, kinailangan ni Shang-Chi na dumaan sa matinding pagsasanay. Mula umaga hanggang gabi, mula sa pagpapalakas ng katawan at tibay, pag-aaral ng iba't ibang uri ng armas hanggang sa mga laban ng buhay at kamatayan kasama ang Death Dealer. Samantala, si Xialing, kahit hindi direktang tinuruan ng kanyang ama, dahil sa kanyang likas na talento at pagiging masigasig sa pag-aaral, lihim siyang nagmamasid at nagsasanay upang maging isang mahusay na mandirigma na may sariling estilo ng martial arts. Nang si Shang-Chi ay kayang harapin ang maraming tao ng mag-isa. Nang si Shang-Chi ay 14 na taong gulang, ibinigay ni Wenwu sa kanya ang kanyang unang misyon, ang patayin ang pinuno ng gang na pumatay sa kanyang ina. Gayunpaman, sinamantala ni Shang-Chi ang pagkakataong iyon para tumakas mula sa Ten Rings. Iniwan si Xialing na nag-iisa at naghihintay ng walang pag-asa sa loob ng 6 na taon. Sa kasalukuyan, sa Amerika, namumuhay si Shang-Chi ng palihim sa ilalim ng pangalang Sean, at nagtatrabaho bilang valet sa isang hotel. Doon, mayroon siyang matalik na kaibigan na si Katie, isang babae na laging kasama niya sa mga kalokohan, tulad ng pagmamaneho ng kotse ng mga customer para makipagkarera o magkaraoke magdamag. Ngunit ang tahimik na buhay na iyon ay mabilis na nag-ambala. Gaya ng dati, sumakay si Shang-Chi at ang kaibigan niyang si Katie sa bus papunta sa trabaho. Biglang may lumitaw na estranghero na tumingin sa kwintas na alaala ng nanay ni Shang-Chi at sinubukang agawin ito.
Pagkatapos, dumating ang ibang kasamahan ng lalaki. Dahil sa pagtatanggol kay Shang-Chi, nasaktan si Katie. Hindi na nakapagpigil si Shang-Chi at kinailangan niyang kumilos. Mabilis siyang sumuntok sa kalaban. Sa pagtataka ng kaibigan niyang si Katie, biglang naging martial arts master si Shang-Chi. At nagpakawala ng mabilis na mga sipa at suntok sa tatlong estranghero. Pagkatapos, ang pinakamalakas sa kanila ay nagsimulang kumilos. Isang mandirigma na may nagliliyab na malaking espada. Ang lumabas mula sa kanyang kamay at sumugod para umatake. Sinaksak niya si Shang-Chi at sinira ang bus na puno ng mga pasahero. Dahil dito, nawalan ng preno ang bus at bumulusok pababa ng burol. Sa bus, si Shang-Chi at ang lalaking may malaking espada ay patuloy na naglalaban. Biglang, ang driver ay nahimatay matapos mauntog ang ulo sa manibela, na naging dahilan upang mawalan ng kontrol ang bus at lalong naging matindi ang laban. Napilitan si Katie na magmaneho upang hindi mahulog ang bus sa bangin. Habang si Shang-Chi ay mag-isang nakikipaglaban sa lalaking may malaking espada. Naging matindi ang laban, patuloy na sinasaksak ng lalaking may malaking espada si Shang-Chi, na naging dahilan upang halos magkahiwalay ang dalawang bahagi ng bus. Sa parehong oras, nagising na rin ang tatlo pang lalaki. Mabilis na napatumba ni Shang-Chi ang isang lalaking lumabas sa sasakyan. Pagkatapos ay sumunod ang pangalawa at pangatlong lalaki. Ang lalaking may malaking espada na lang ang natira para makipaglaban. Pagkatapos ay kinulong ni Shang-Chi ang lalaki para sa lahat ng nasa sasakyan. Para magkaroon ng oras na lumipat sa harap ng bus, sinamantala niya ang tamang sandali ng ang kanyang kaibigan. Si Katie ay nagmaneho ng bus at agad na sumipa ng malakas sa kamay ng lalaking may malaking espada, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa likod ng bus. Sa huli, huminto lang ang bus ng si Katie. Winasak ang mga sasakyan ni Shang sa daan na nagdulot ng matinding pinsala sa lahat ng sasakyan. Kahit nakatakas, nakamit ng mga mamamatay tao ang kanilang layunin. Dahil nasa kamay na ng lalaking may malaking espada ang kwintas ni Shang-Chi. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay mga mamamatay tao na ipinadala ng kanyang ama. Agad na umalis si Shang-Chi kasama si Katie patungo sa Macau, upang hanapin ang kanyang kapatid na si Xialing. Pagdating doon, si Shang-Chi ay dinala ng isang lalaki sa isang lihim na lugar, at hiniling sa kanya na pumirma bago pumasok, at pagkatapos ay pinayagan siyang pumasok sa loob. Dito nagaganap ang isang matinding laban sa pagitan ng isang mandirigma na nagngangalang Wong at isang higanteng halimaw. Gayunpaman, biglang natalo ang halimaw sa isang malakas na suntok lamang ni Wong, nang gamitin niya ang kanyang espesyal na galaw. Matapos ang laban, binuksan ni Wong ang isang portal upang umalis kasama ang halimaw, naghanda para sa susunod na laban. Sa puntong ito, nalaman ni Shang-Chi na naloko siya upang pumirma sa listahan ng mga mandirigma, at ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Xialing. Pagkakita kay Xialing, agad siyang sumugod at inatake si Shang-Chi, sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake na nagpatomba sa kanya sa sahig. Pagkatapos, nagpakawala siya ng malakas na reverse kick kay Shang-Chi, na halos hindi niya nasalo. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon at susuntukin sana siya, ngunit hindi niya magawa sa gitna ng laban. Sinubukan ni Shang-Chi na kumbinsihin ang kanyang kapatid na huwag silang mag-away, dahil may mas mahalagang bagay silang kailangan pag-usapan. Gayunpaman, ang tanging tugon sa kanyang mga salita ay isang napakalakas na sipa mula kay Xialing, na nagpadugo sa ilong niya. Lumabas na si Xialing, ang tunay na may-ari ng underground fight club na ito. Kasabay nito, sinumbatan niya si Shang-Chi dahil sa pag-iwan sa kanya sa Ten Rings noong bata pa siya. Gayunpaman, binaliwala ni Shang-Chi ang mga panunumbat at sinabi sa kanya ang totoo na hinahanap ng kanilang ama ang dalawang kwintas, at ang susunod na target ay ang kwintas na ibinigay ng kanilang ina kay Xialing. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tao ng Ten Rings. Dahil galit pa rin sa kanyang kapatid, agad na umalis si Xialing, at iniwan sina Shang-Chi at Katie upang harapin ang panganib. Walang ibang pagpipilian, tumakbo palabas ng gusali sina Shang-Chi at Katie para makatakas. Ngunit nakahanda na ang mga tauhan ng Ten Rings, at agad silang lumundag para umatake gamit ang kanilang husay sa martial arts. Sunod-sunod na pinabagsak ni Shang-Chi ang maraming kalaban, ngunit napahamak si Katie nang habulin siya ng isa. Dahil dito, napasabit siya sa scaffolding. Mabilis na lumapit si Shang-Chi para iligtas siya. Nabitawan ni Shang-Chi si Katie, at nahulog. Sa kabutihang palad, dumating si Xialing sa tamang oras at iniligtas si Katie. Sa puntong ito, sa wakas ay nagkaisa ang magkapatid na Shang-Chi at Xialing upang labanan ang mga miyembro ng Ten Rings, ngunit bigla, isang bomba ang sumabog at nagpatalsik sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, bumaba si Death Dealer mula sa itaas, at mabilis na inagaw ang kwintas ni Xialing. Hindi sumuko si Shang-Chi, at agad na sumugod, determinadong bawiin ito mula sa kanya. Sa kabutihang palad, nahabol ni Shang-Chi at isang matinding labanan ang naganap,
na may kasanayan sa paggamit ng kutsilyo at napakabilis na bilis. Patuloy na pinangibabawan ng Death Dealer at napatumba pa si Shang-Chi. Dinampot niya ang kutsilyo at gumanti ng sunod-sunod na atake. Biglang dumating ang mga singsing ni Wenwu at pinigilan siya. Dumating si Wenwu. Dinala ni Wenwu ang lahat pabalik sa punong tanggapan ng Ten Rings. Isang intimate dinner ang inihanda para sa ama at anak upang balikan ang nakaraan. Dito, isiniwalat ni Wenwu na mula nang mamatay ang kanyang asawa, palagi niyang naririnig ang sigaw ng tulong nito. Naniniwala siyang ang mga tao sa maalamat na nayon. Kinulong ni Talo ang kanyang asawa sa likod ng isang misteryosong tarangkahan. Sa pag-aakalang may sakit sa pag-iisip ang kanyang ama, sinubukan ni Shang-Chi na kumbinsihin siyang patay na ang kanyang ina. Ngunit hindi pa rin naniwala si Wenwu at nagpa siya na humanap ng paraan para palayain siya. Kinuha ni Wenwu ang 2 kwintas ni na Shang-Chi at Xialing, at inilagay ang mga ito sa mga mata ng isang estatwa ng dragon. Agad na bumuhos ang isang malaking agos ng tubig, na bumuo ng isang misteryosong mapa na humahantong sa gubat ng kawayan kung saan lumitaw ang landas ng liwanag, na direktang humahantong sa nayon ng Talo, ngunit ang pasukan ay lumilitaw lamang isang beses sa isang taon sa panahon ng King Ming. Sa sobrang tuwa, agad na tinipon ni Wenwu ang kanyang mga sundalo at idineklara na kung ang mga tao ng Talo ay hindi pa kakawalan ng kanyang asawa, susunugin niya ang buong nayon. Hindi sumasang-ayon sa malupit na intensyon na iyon. Sinikap ni na Shang-Chi at Xialing na pigilan siya, ngunit mabilis silang napatumba ng kanilang ama at ikinulong. Sa kanilang pagkakakulong, hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang lihim na silid, kung saan nakakulong si Trevor Slattery, ang taong nagpanggap na Wenwu noon. Kasama ang isang misteryosong nilalang na nagngangalang Morris na walang ulo. Ibinunyag ni Morris na nakatira siya noon kasama ang ina ni Shang-Chi. Gusto na ngayon ng DG ang naibalik siya ni Shang-Chi sa nayon. At maaari niya silang gabayan doon nang hindi na kailangang maghintay sa King Ming Festival. Gayunpaman, 19% lang ang tsansa nilang mabuhay. Binuksan ni Xialing ang daan na ginamit niya para makatakas sa Ten Rings noon. Mabilis silang pumasok, kinuha ang sasakyan at tumakas. Nang malaman ito, galit na galit ang bantay at agad na nagpadala ng mga tao para harangin sila. Nang makita ito, umatras si Katie at naghanap ng ibang daan para makatakas. Ngunit ang daan na pinili nila ay nangangailangan ng fingerprint para mabuksan ang gate. Gamit ang kanyang husay, pinatumba ni Xialing ang mga humahabol sa kanila. Samantala, sinubukan ni Shang-Chi na hulihin ang isa sa kanila para gamitin ang fingerprint. Nang malapit na silang bumangga sa pinto, nagawa nilang gamitin ang fingerprint para mabuksan ito. Pagkatapos maghintay kay Morris na kalkulahin ang oras, nagsimulang dumaan ang kanilang sasakyan sa mapanganib na kawayanan. Sa simula, normal pa ang lahat, ngunit unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga puno. Ang bilis ng mga ito ay lalong bumibilis. Para mabuhay, kailangan nilang sumunod ng eksakto sa direksyon ni Morris, sa tumpak na paggabay ni Morris. Sa wakas ay nakalabas sila sa labyrinth. Ang sasakyan ay dahan-daang pumasok sa talon, at pagkatapos ay lumabas ang sasakyan mula sa isang whirlpool. Pumasok sa isang kakaibang dimensyon kung saan mayroong hindi mabilang na mahiwagang nilalang. Mga maalamat na hayop tulad ng Fire Phoenix, 9 na buntot na fox, unicorn at marami pang ibang mahiwagang hayop. Sa loob, ang mga tao ng Talo ay may hawak na sandata at naghihintay na ipagtanggol. Kahit na ipinaliwanag ni Shang-Chi na siya ang anak ni Lee. Dati nang nakatira dito, ngunit nanatili silang alerto. Nang lumitaw lang si Yingnan, ang tiyahin ni Shang-Chi, sakalang ibinaba ng lahat ang kanilang sandata. Agad sinabi ni Shang-Chi sa kanyang tiyahin ang intensyon ng kanyang ama. Ikinwento ni Yingnan sa grupo ang sikreto ng nayon ng Talo. Ang mga residente ay nanirahan dito simula pa noong 4,000 taon na ang nakalipas. Dati silang namuhay ng napakasagana, hanggang sa paglitaw ng Dweller, isang hukbo ng anino na lumalamon sa kaluluwa ng maraming tao. Upang protektahan ang Earth at Talo, ang mga pinuno dito ay nagpadala ang pinakamalakas na mandirigma para lumaban pero nabigo pa rin. Hanggang sa dumating ang dakilang tagapagtanggol, at naitulak ang Dweller kasama ang mga sundalo nito sa portal ng kadiliman, at ikinulong ito. Pagkatapos, iniwan din ng dakilang tagapagtanggol ang mga kaliskis ng dragon, bilang mahalagang sandata na maaaring lumaban sa mga halimaw ng kadiliman para sa mga tao ng Talo. Kaya naman, kung sisirain ni Wenwu ang portal, isang kakilakilabot na kalamidad ang babalat sa sangkatauhan. Idinagdag din ni Yingnan na marami ng tao ang dumating upang lumaban noon. Sinira ang gate ng kadiliman. Ang kanilang pagkakapareho ay pareho silang may 10 rings, at narinig ang nakakapanindig balahibong tinig na nagmumula sa loob. Iyon ang tinig ng halimaw ng kadiliman. Ginamit nito ang pang-aakit upang tawagin ang mga makapangyarihang bayani, na may espesyal na kapangyarihan upang palayain ito. Dahil dito, ang lahat ay kailangang maghanda ng mabuti, para sa huling labanan.
Sa oras na ito, si Xialing ay masigasig na nagsasanay sa sandata na gawa sa kaliskis ng dragon. Kasabay nito, masipag din si Katie sa pagpaprakti ng archery. Nagpunta si Shang-Chi kay Yingnan para matutunan ang uri ng martial arts na ginamit ng kanyang ina. Noong una, ginagamit pa rin ni Shang-Chi ang estilo ng pakikipaglaban na natutunan niya sa Ten Rings. Kaya madali siyang napatumba ni Yingnan kahit ginamit na ni Shang-Chi ang lahat ng kanyang galaw. Hindi pa rin niya matalo, kaya personal na tinuruan ni Yingnan si Shang-Chi ang sinaunang sining ng pakikipaglaban, kung saan niya natutunan at napatumba ang kanyang tiyahin. Mula rin sa puntong ito, sinimulan ni Yingnan na ituro kay Shang-Chi ang pinakamalakas na galaw ng tribo. Kapag ginamit ni Yingnan ang kanyang kapangyarihan, ang buong paligid ay yayanig at sa isang kumpas ng kamay ay matatabig niya si Shang-Chi sa lupa, na nagpapatunay na napakalakas ng kapangyarihang ito. Pagkatapos, natanggap ni Shang-Chi ang pulang baluti, habang si Xialing naman ay nakakuha ng pilak na baluti para sa babaeng mandirigma. Pareho silang handa na harapin ang hukbo ng Ten Rings at si Wenwu na papalapit. Pagkababa pa lang, inutusan na ni Wenwu ang lahat na umalis sa daan para makapunta siya sa Dark Gate. Siyempre, imposible ito. Mula sa sandaling ito, nagsimula na ang labanan. Agad na ginamit ni Xialing ang kanyang kapangyarihan at pinabagsak ang tatlong kalaban. Sa isang iglap, kasabay nito, sumali rin si Trevor sa labanan. Nagpakawala siya ng malakas na suntok na nagpatalsik sa kalaban. Sinubukan ni Shang-Chi noon na habulin si Wenwu, ngunit hinarang siya ng lalaking may malaking espada na si Razor Fist. Sa kabutihang palad, dumating si Xialing sa tamang oras upang iligtas siya at nakipaglaban ng husto sa kanya upang makahabol si Shang-Chi kay Wenwu. Matapos ang pag-uusap na hindi nagkaintindihan, biglang nagpakawala si Wenwu ng siko na tumama ng direkta at nagpatalsik. Hindi sumuko si Shang-Chi at agad na lumaban. Ngunit pagkatapos ng ilang suntok, napatumba siya ni Wenwu. Sinubukan ni Shang-Chi na samantalahin ang pagkakataon para sumugod. Ngunit sa huli ay itinapon siya ni Wenwu palabas ng gusali. Hindi sumuko si Wenwu at patuloy na nagpaputok ng mga singsing kay Shang-Chi. Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Shang-Chi na salagin ang lahat ng singsing. At pagkatapos ay sumugod siya upang patuloy na salakayin si Wenwu. Nagpakawala ng malalakas na suntok na nagpatamba sa kanya sa lupa. Agad na sinamantala ni Wenwu ang pagkakataon at sinuntok si Shang-Chi. Si Shang-Chi sa ere at sinundan pa niya ito ng isang malakas na suntok, na naghati sa tubig at nagpatalsik kay Shang-Chi, papunta sa gitna ng lawa. Agad namang lumipad si Wenwu patungo sa Dark Gate. Pagdating niya sa gate, sinimulan niya itong suntukin. Inilipat niya ang 10 singsing sa isang kamay at ginamit ang lahat ng lakas niya para basagin ang selyo. Ilang dark creatures ang nakatakas. Nang makalabas sila, kinuha nila ang kaluluwa ng nangungunang assassin ng Ten Rings. Hindi lang iyon, hindi rin ito nasasaktan ng ordinaryong armas. Maliban sa gawa ito sa kaliskis ng dragon, kaya't ang dalawang panig ay agad na nagkaisa at humarap sa mga nilalang ng dilim sa mismong oras na ito. Maraming nilalang ng dilim ang nakatakas at papunta sa nayon. Kasabay nito, si Shang-Chi na walang malay sa lawa ay nakatagpo ng dakilang tagapagtanggol. Agad silang dalawa ay lumipad upang patayin ang mga halimaw. Sa itaas, agad ding sinuportahan ng mga tao ang tagapagtanggol at si Shang-Chi. Nagkaroon ng isang malaking labanan. Dinala ng dakilang tagapagtanggol si Shang-Chi kay Wenwu. Pagkababa pa lang, sinipa ni Shang-Chi si Wenwu palayo. Kailangan ibuhos ni Shang-Chi ang lahat ng lakas niya para labanan si Wenwu. Isang suntok ang pinakawalan at nagsimula silang maglaban. Si Wenwu ay patuloy na ginagamit ang kapangyarihan ng 10 singsing para sukulan si Shang-Chi. Ang mga hagupit ay patuloy niyang ginagamit. Hindi rin nagpatalo si Shang-Chi, naitulak niya si Wenwu pabalik. Galit na galit, ginamit niya ang 5 singsing at inihagis kay Shang-Chi. Nakakagulat na nakuha niya ang mga singsing at ginawa itong kulay ginto. Matapos alalahanin ang turo ng kanyang ina noong bata pa siya, sinimulan ni Shang-Chi na gamitin ng buong husay ang lahat ng nakatagong kapangyarihan ng mga singsing. Sa puntong ito, naging balanse ang labanan. Sa isang panig ay ang napakalaking kapangyarihan ni Wenwu, sa kabilang panig ay ang liksi ni Shang-Chi. Patuloy na ginamit ni Wenwu ang mga singsing upang umatake, habang ginamit naman ni Shang-Chi ang mga ito upang salagin. At pagkatapos, nagkaroon ng patuloy na labanan ang mag-ama. Pinagsama ni Wenwu ang kanyang lakas upang magpakawala ng isang atake, na nagpabagsak sa lahat ng Ten Rings, ngunit bigla, nakontrol ni Shang-Chi ang lahat ng 10 singsing. Ngunit sa huli, pinili ni Shang-Chi na ibalik ang mga singsing at pinayuhan muli ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakatakas ang higanteng halimaw na anino at sinalakay si Shang-Chi. Si Wenwu, sa pagliligtas sa kanyang anak, ay nahuli nito. Bago siya mamatay, ibinigay ni Wenwu ang 10 singsing kay Shang-Chi. Pagkatapos ay lumukso si Shang-Chi sa Great Protector upang makipaglaban kay Xialing laban sa halimaw na anino.
Ang dakilang tagapagtanggol ay sumugod sa tubig, upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para ikulong ang halimaw. Ang labanan ay lalong naging matindi, habang ang mga Alipores ay patuloy na nag-aalay ng mga kaluluwa, na nagpapalakas sa halimaw at nakatakas ito. Bumalik ito upang umatake at sinubukang sipsipin ang kaluluwa ng dakilang tagapagtanggol. Sa kritikal na sandali, isang pana mula kay Katie ang tumama sa leeg ng halimaw. Ito ang nagpabago sa sitwasyon ng hamina ang halimaw. Sinamantala ng Great Protector ang pagkakataon at mabilis na lamusong sa tubig, muling ginamit ang kanyang water magic. Sinamantala rin ni Shang-Chi ang pagkakataon at agad na inilabas ang kanyang espesyal na galaw gamit ang 10 singsing at ipinutok ang mga ito sa tiyan ng halimaw. Pagkatapos nito, pinagsama-sama ni Shang-Chi ang kanyang lakas upang paikutin ang 10 singsing ng mabilis at atakihin ang halimaw mula sa loob at sa isang kaway lang ng kamay ni Shang-Chi. Tuluyang nawasak ang halimaw. Ang labanan ay natapos, at ang mga nasawi ay hindi mabilang. Ang mga nakaligtas ay nagdaos ng seremonya para sa mga namatay sa labanan. Kasama nito ang pakikiramay ng Great Protector sa mga pumanaw na kaluluwa. Pagkatapos, bumalik si Shang-Chi at Katie sa normal nilang buhay. Isinalaysay nila kung paano nila iniligtas ang mundo. Ngunit ang tugon ay panunuya at pagdududa mula sa kanilang mga kaibigan. Hanggang sa dumating si Wong at tinawag si Shang-Chi. Nagulat ang dalawang magkaibigan. Dinala sila ni Wong sa isang pagpupulong kasama sina Bruce at Captain Marvel. Dito, sinabi ng lahat na ang 10 singsing ay isang hindi kilalang materyal. Pagkatapos gamitin ni Shang-Chi, nagpadala ito ng senyal sa kung saan na nagbabala ng posibleng panganib sa hinaharap at naging dahilan para hindi na magkaroon ng normal na buhay si Shang-Chi. Samantala, si Xialing, sa halip na buwagin ang 10 rings gaya ng ipinangako, ay naging pinuno ng organisasyon at ginawa itong isang bagong samahan kung saan parehong lalaki at babae ay maaaring magsanay at maging mandirigma.